afternoon po. Good afternoon. Well, madami kasi kanina nung pumasok ako, konti lang. So, good afternoon po ulit. Hello. Okay. Narinig mo ako? Mayna. Alright. Okay. So today, gusto ko mag-discuss regarding sa another product natin. So para alam nyo kung gaano kaganda yung product natin na at para kanino nyo din siya pwede i-offer. Okay? So, magpapakilala lang po ulit ako. Ako po si Caroline Andrade. So, I am a resident pediatric optometrist po. So, hindi ko na lang po babanggitin yung company kasi I'm standing here not for the sake of my company po. I'm just here to share my knowledge po because God gave me this knowledge. I think I have to share this. And based din po kasi sa practice ko, like for example, yung pasyente na may diabetic retinopathy, yung may nasisira yung retina, kilala si April Boyd, no? Yes. So isa siya sa mayroong diabetic retinopathy. Diba nabulag na siya? Or, yun. So, pagdating po kasi sa akin, wala na tayong magagawa doon eh. Hindi na kaya ng salamin yan, hindi na kaya ng contact lenses yan. So, para sa akin, importante na yung prevention rather than cure. Okay? So, okay? Kaya I'm standing here para po malaman nyo to. And maiwasan nyo po and then ma-share nyo din po sa mga taong kakilala nyo. Okay? And I'm also a certified Australian early childhood educator po. So, nag-aaral po ako sa Brunei, pero the certification is under Australia po. Okay? And then, after po ng sa Brunei, nag-aaral po ulit ako dito, pero ocular pharmacology po. So, kasi nga, gusto ko ma-deal yung mga bata. Iba po kasi yung practice ng pediatric optometrist compared sa mga general practice, like yung, I think sa mga mall, iba po kasi yung practice namin. So, we do clinical practice, comprehensive eye exam po. So, holistic po talaga. We deal kung ano po yung talagang kailangan ng pasyente. We have to deal with the root cause, hindi lang po yung visual problem nyo. Okay? And then, I'm also an international marketing group member, meaning member po ako nung IMG, financial educator din po tayo. So, kapag kumikita na po kayo sa Unilever, pwede po tayo mag-usap kung saan nyo po invest. Okay? Yung insurance na pwede nyo pong pag-investan. Kailangan po kasi natin yan. Then, I'm also married po. 2 children po. So, 9 years old saka 1 and 5 months. Okay? So, for today, sabi kasi ni Sir Abel, pag harap ko, gusto niya naka-coat ako. Kasi hindi ako sanay nagka-coat. Alam mo bakit? Kasi ako na-assign sa mga high-end na clinic. And then, gusto ko nakikilala ko kung sino yung taong kakausapin ko. Sometimes, they thought hindi ako doctor. Kasi I look like younger. Akala nila staff ako, intern ako, gano'n. So, yun yung reason ko kung ba't hindi ako nagko-code. Gusto ko makilala sila. Pero pag harap ko sa kanya, I know how to approach. Kasi may mga difficult na tao. So, kailangan, before ko sila makausap, parang alam ko kung paano ko sila empower. Hindi nila ako ma-underestimate just because of my look. So, yun. Yun yung mga reason. And then, papakita ko lang na doktor po talaga ako. Ito yung mga naging patient ko. Is some of them po na celebrity is Ogie Alcacid, Julina Magdagal, and Regine Velasquez. So, ito yung mga babies nila. Si Nate, and then si Pele. Then, this is the Asisio siblings po. So, yung mayor ng Caloocan. So, today, gusto kong malaman nyo yung dry eye syndrome. Kasi lahat po tayo is prone for dry eye syndrome. Before po kasi, ang dry eyes nag-occur yan pag yung mga 50 and above. Sa mga babae, yung mga menopausal stage. Kasi nagdi-deplete na yung hormones natin. Pero during, ngayon po kasi kahit bata, meron na rin po. Okay? Gusto kong malaman nyo kung bakit. Okay? So, ano po ba yung dry eye syndrome? This is a common condition occur kapag yung tears po hindi po nag-produce ng adequate lubrication. Kasi pag nag-blink po tayo, dapat medyo grease siya. Dapat yung smooth lang siya. Pero pag wala siyang tears,
nagkakaroon ng friction. So, prone po tayo sa infection pag ganon. And then, pag dry din siya, nangangati, kinakamot natin. Pag po kasi nagkakamot tayo, isang reason kung ba't nagkakaroon ng astigmatism po. So, have you heard astigmatism? Yes. Familiar po doon, no? Kasi lagi ko naririnig sa pasyente, ay, astigmatism lang yan, correctional. Bakit may kaso kayo? Bakit correctional? Diba? Yun po yung lagi sinasabi. Ang astigmatism po is nasisira yung cornea natin. Okay? Kapag kinakamot po, yan. Para kasing skin natin yan eh. Di ba pag may rashes, kinamot, nagsusugat. Pag malalim, nagkikiloid. Pag mababaw, pwedeng bumalik sa normal. So, it depends kung ano yung grado. Kung babalik siya or hindi. Alright? Pero kapag malalim na po, namumuti yan. Nagkakaroon ng keloid formation. So, technically, hindi po tayo nakakita. Sa ganon. Alright? So, bawal po magkamot ng mata. So, bakit po nagkakaroon doon? Pag hindi po enough yung tears, saka poor yung quality ng tears po natin. So, ano yung nararamdaman natin kapag merong dry eyes? So, normally yun, makate, mahapde, mainit, parang may buhangin, nagluluha. So, yun mga, then yung intermittent blurring. May times yung parang, alam mo sa wiper, pag hindi enough yung water, pag ganun mo, parang may patches. So, ganun po siya, yung intermittent blurring siya. So kapag hindi po na-deal yung dry eyes, namumula siya, nagkakaroon ng inflammation po, and then mahapdi din po ito. So pag nararamdaman nyo nun, you have to see an optometrist po. Okay? Kapag po poor yung production ng tears, tawag po dito, keratoconjunctivitis sicca. Meron din po kasi mga certain medication na nagkakos ng dry eyes. For example, yung mga antihistamine, yung anti-allergy po, yung mga anti-diabetes, anti-hypertensive na medication po. Yun po, nagkakos po siya. Yun mga side effect ng mga medicine na to. So, kung meron din po tayong yung nagpa-laser, yung mga gusto mawala yung grado, yung cornea kasi natin, madami po yung nerve ending siya. Di ba pag napuwing, hindi ka makamulat, sobrang sakit. Kasi sa sobrang sensitive niya, kahit ang liit na puwing, or yung pilik mata, di ba sobrang sakit niya. So, gano'n siya ka-sensitive. So, kapag na-cut na yon, hindi na siya bibigay ng signal properly sa brain natin to produce ng tears. That's why nagda-dry. Okay? And then yung tear glands damage. So yung eyelids natin, meron siyang parang mga maliliit na holes. So kapag po nag-eyeliner tayo, tapos especially if it's an oil base, tapos hindi natin nahuhugasan properly yung eyes natin, or nililinas yung makeup, nagkakos siya ng blockage, parang whitehead sa skin natin. So kapag nag-blink tayo, supposedly, mag-produce siya ng oil. Kaso since may blockage, hindi siya nakakaproduce. Okay, so yun, doon nag-start yung mga dry eyes natin. So ito yung isa sa reason yung increase ng tear evaporation. So yung hangin, like kung nasa aircon tayo, mabilis po matuyo ang mata natin dito. Yung smoke, dry air, kapag po matagal magbasa, like nagsa-cellphone, nagpo-computer, nag-evaporate po yung tears natin doon. And then yung eyelid problem, like for example, yung pinanganak ka na papasok yung eyelids mo, yun, nagka-cause din po siya ng mga ganon, ng dry eye syndrome. Tapos, sorry. So, imbalance in tear composition. Kasi yung tears natin, compose siya ng mucus, oil, and water. So, kapag kulang ng isa dyan, magkakause na rin po yun. So, yung oil po, yun nga yung sa meibomian glands, yun yung sa eyelids natin. Kaya kailangan na natatanggal talaga natin yung makeup natin properly. So, ito yung mga risk factor, no? Kung sino yun. Number 1 is yung mga due to aging. 50 years old and above. Pero sa practice ko, minsan 2-3 years old, meron na pong mga dry eyes dahil sa sobrang paggamit ng gadgets. Hindi na po sila, as in, minsan kasi diba,
para manahimik yung bata, binibigyan na lang ng gadget. Diba? So, hindi na nila monitor yung bata kasi nakatutok lang doon. So, hindi nagbi-blink kasi ideally po at least mga 15 times tayo nagbi-blink per second, per minute. So, yung mga yan, hindi na po nagbi-blink. And then, yung mga babae, especially yung menopausal age o premenopausal, bumababa na po kasi mga estrogen level natin. Kaya, mas prone po tayo dito. Tapos, lack of vitamin A sa katawan natin, saka omega-3 po. And then, yung wearing ng contact lenses. So, ito, kung napapansin nyo po, madami nagbebenta ng contact lens online. Please don't buy. Alright? Number one, the materials, you don't know kung saan po siya ginawa. Number two, ang contact lenses po is may mga sizes. Parang bewang nyo. May 25, 28, 30. Kung ang bewang mo, size is 30, nagsuot ka ng size 25, ano mangyari? Ha? Ano pa? Ha? Ano? Oo. Pag nasakal, ano nangyayari? Huminga. Nahihirapang huminga. Cornea po natin ganun din. Ang cornea natin, it's the only a vascular part ng body natin, meaning walang blood. Like our nails, diba, wala siyang, yung kuko natin, wala siyang blood. So, ano siya kumukuha ng nutrients? Sa air po. Saka sa luha natin. Kapag namuti yan, ibig sabihin pinasok na po ng blood dyan. Alright? So, kapag hindi po siya nakakahinga, that's the time nag-start po yung infection natin. Okay, so mamumuti po yung mata natin. Technically, hindi kayo makakita. So, ano pong nagagawa pag namuti na? Pwede pa naman pong palitan. Meron pong tinatawag na eye transplant. Okay, pero hindi po yung buong eyeball, corneal transplant lang po talaga yun. So, you have to wait for the donor. So, kung gusto niyo magkaroon ng cornea ng patay, okay lang naman po yun. Pwede niyo naman po sirain yung cornea niyo. Okay? So, yun po. So, ano ba yung mga complication pag ganito? So, like what I said, pag hindi nakakahinga yung mata, nagkakaroon siya ng eye infection, nagkakaroon siya ng damage sa surface ng mata natin, and decrease our quality of life. Siyempre, pag mahapdi yung mata mo, madaming restriction, and siyempre yun, pag namuti na siya, hindi na po tayo nakakakita, mas limited na po yung pwede natin gawin. Saka, physically, hindi na rin po maganda yung itsura natin na namumuti yung ibabaw ng mata natin. So, iba po yung katarata kasi nasa loob yun. Kasi baka akalain nyo yun po yung katarata. Iba po yun. Lente po yung namumuti. Due to aging po yun. So, ano po yung treatment natin? So, number one, if you have a diabetes, you have to deal with it, no? Yung mga autoimmune disease. So, we have to deal with the root cause. And then, eye lubricant. So, meron po tayo tinatawag na artificial tears. Pero I suggest you buy the non-preservative. Mas mahal po siya, pero if severe case po kayo, maintenance na kasi to. So, kahit sa mata nyo lang yan, systemically, pumapasok pa rin yan sa body natin. Change lifestyle po. So, yung too much near activities po natin, if it's not necessary, avoid na lang po. So, importante po, lagi tayong tumitingin sa malayo kasi doon po nag-rest yung eyes natin. Then, eye protection. Kasi nga, di ba, pag mahangin, nag-evaporate yung tears. So, kailangan yung lagi tayong parang goggles or eyeglasses can help to lessen yung exposure sa air. And then, eating healthy habits like, yun nga sabi ni Sir Abel, salmon is one of the #1 source ng omega-3 na nakaka-help sa eyes natin. And also egg. Sino nakarinig na healthy ang egg? Di ba pinagbabawal ng mga doctor ang egg? So if you eat egg, at least 2 eggs na hard-boiled egg, wala oil, it's not bad naman po. So may omega-3 yan, may beta-carotene yan. Saan galing yung beta-carotene ng egg? Galing po yan sa diet ng chicken. Kasi yung kinakain nila is may mga yellow content, like the corn. So yun, healthy po ang egg. Huwag lang sobra. Anything sobra is
masama po. Okay, and then yung the way you cook, yun din po yung bad. So, yun, omega-3 din po yung egg natin. And then next is the nutritional supplements like the omega-3 and fatty acid. So, today, I want you to meet beyond omega-3 plus. So, yung iba ayaw uminom kasi pangit yung lasa ng omega-3. Pero yung sa atin po kasi, meron siyang lasa na rosemary oil. Kilala niyo po si rosemary? Hindi. Yung herb po siya na nilalagay sa mga chicken, marinated chicken, sa mga pasta. Meron mga Italian cuisine ang meron mga rosemary. So ito po, kahit bata, pwede kong inumin. So, medyo ano siya medyo malaki siya. So kung adult, lunok lang. Pero kapag bata, binubutas daw po siya. Binubutas, tapos parang pinapasip-sip or parang pinapatak, gano'n. So, pwede siya sa bata, pero every other day. Hindi siya everyday. Pag sa adult, everyday po. So, ano yung content ng ating omega-3? So, number 1 is yung EPA and saka DHA po. Yan. So, it's good for the heart disease, cancer, asthma, depression, cardiovascular diseases, ADHD, autoimmune diseases po. So, next po is the saturated fatty acid. So, yan yung nakukuha natin sa butter or coconut oil. So, like the VCO po. Healthy po yan sa body natin. So, it has antiviral, antibacterial, and antifungal properties po. Next is the wheat germ oil. So, ito medyo magadalang to na na mga content, no? So, di din tayo mga familiar dito. Pero, it's good things to know na very interesting to wheat germ oil na to. So, it's good for metabolism, good for depression, antioxidants din po siya. And it also helps to lower yung bad cholesterol natin. And yung tinatawag na octacosanol is good for the muscle formation po. So, kung meron dito yung makilala na parang may mga muscular diseases, it can help them. And then the vitamin E, we all know naman it's good for the skin. So, it's a fat-soluble antioxidant. Pero, and it's good for the brains po na nakaka-help siya para ma-inhibit yung pagkakaroon ng Alzheimer's. So, like yung last talks po, ang Alzheimer's po is not a natural processing disease or like hindi po siya due to aging, it's an acquired disease po. It can be genetics po, pero hindi po siya natural occurring disease like cataract ganyan. So, na-acquired lang din po natin siya because of the free radicals or oxidative stress po. So, ang vitamin E, meron lang siyang limit kung ano yung kailangan natin i-take. So, you can notice here na yung ating vitamin E dito, medyo mababa lang. So, it's just a supplement. So, kasi everything sobra, it's not good po. Then, the rosemary oil benefits po. So, it's an antioxidant then. Ang ORAC value niya is 3,300. Ka-value siya ng goji berry natin with this Maki Plus. So, meron siyang carnosol properties na anti-inflammatory and anti-cancer din po siya. So, beneficial siya for the prostate cancer, breast cancer, skin cancer, leukemia, colon cancer po. And it's also good for nerve healing ng ating tissue po. It also improves yung hair growth, improves our memory po. Kaya maganda to yung sa mga bata na syempre nag-aaral, and even sa adult, kasi we want to improve yung memory natin po. Okay? It's also good for liver detoxification din and sa gallbladder natin. So yung bile production po niya, nakaka-help din po ito
And then yung natural flora ng stomach natin. Pag po umiinom tayo ng antibiotic, nasisira po or yung natural healthy bacteria natin. That's why dapat after kayo mag-antibiotic, nagtitake kayo ng microflora. So this one, nabuboost niya yung microflora natin. So meron ako isang studies na nakita, no? Sabi niya, we actually have two heads, yung brain natin in our tummy. Kasi anything na kinakain ng tummy natin, yun yung nagde-decide kung ano yung ipoproduce ng, or yung magiging chemical metabolism natin. So, doon lang kasi nagre-response yung brain natin, whatever yung chemical metabolism na create because of what we intake. Okay? And it's also lower the cortisol level. So, yung iba kilala nyo na si cortisol, no? Sino si cortisol? Sir Nash? Kapitbahay namin. Siya yung stress hormone, Sir Nash, ha? Sorry. Bagsak ka sa akin. Pang ilan na to? Siya yung stress hormones natin. So introduce ko lang ulit. Sa circadian rhythm natin, that's the natural body clock natin. So, cortisol is the awaking hormone. Pero kapag sobra na siya, yung function niya or na natin ginagamit, naging stress hormone na siya. So, si God, generate niya tayo na 12 hours of functioning cortisol, 12 hours of functioning melatonin. Si melatonin, siya yung sleeping hormones natin. Okay? So, if yung cortisol mo mataas, prone ka sa stress. Pag stress po tayo, prone po tayo sa mga chronic diseases. Okay? So, si rosemary din po is, balik tayo kay rosemary. It helps din po i-balance yung androgen natin and estrogen. So, it's good po dun sa mga, yun nga, nasa menopausal stage po. Next is the garlic oil po. So, yung garlic po is good for heart diseases kasi natatanggal niya yung plaque build-up sa ating arteries po. So, yun kasi minsan nagkakos ng stroke yung plaque po. Cancer ng stomach, colon, esophagus, pancreas, and breast cancer po. So, good for high blood pressure, protects us from colds and infection po. And then, yung mga may alopecia, alam niyo ba yung alopecia? Yes, yun, yung nakakalbo. Stress-related din po ang alopecia. Okay? And then, the diabetes po. So, this one po, no, it's very powerful po na supplement. So, maganda po ba? Nakaya po bang i-offer? Yeah. Diba, sulit, punong-puno. And then, yung isa po talaga na maganda ang content niya is the rosemary oil. Kasi nga, wala siyang pangit na lasa. Okay? So, ito lang yung reminder. So, let your food be your medicine rather than your medicine be your food po. Okay? So, and then always listen to your body. Like what I said, kung ano po yung nararamdaman nyo ngayon, like headache, tummy ache, rashes, it means po na something is going on inside your body. Alright? Or may mali kang ginagawa or inaabuso nyo po yung katawan mo. And then, know your health condition, you have to see the doctor din po. Siyempre, kailangan po. Kailangan po tayo magpa-diagnose. Pero once na-diagnose na po tayo, research. Bakit po kailangan mag-research? Kailangan nyo po malaman yung option nyo with your health condition. Okay? Hindi po kasi tayo pwede mag-rely lang sa sinasabi ng doctor. Kasi, ma'am tayo po, may hypertension ka ba? Anong, wala naman kayo health condition? Meron ako kayo. High blood. Meron ako. Maintenance. Aside sa maintenance, ma'am, ano pa po yung binibigay sa inyo ng doctor nyo? Yun lang. So, meron po bang doctor na nagbigay ng supplements? Yun. The reason being nandito po ako is I think I need to address that. Because mas importante po yung nutrition nyo compare po sa yung palliative medication. Kasi po, yung anti-hypertensive po natin is palliative lang yun. Ginagamot niya lang yung mga signs and symptoms. Kung baga sa bubong po, tumutulo, nilagyan niyo lang po ng
Epoxy ba yun? Seal. Ano naman pang seal? Volcasil. Yan, parang ganyan. Ganyan lang po yung ginagawa kasi ng palliative. Hindi po natin nag-deal yung root cause. So, kaya gusto ko malaman nyo na, importante po na yung nutrition nyo, mas maganda. And then yung quality of life nyo po. That's why you have to change your lifestyle. Kasi tayo po yung gumagawa. Kung ano po yung ginagawa natin sa katawan natin, binabalikan lang po tayo. Yun lang po yung way niya. Like, for example, sa akin, niladating na pasyente, may headache. Ano bang ginawa mo? Hindi siya natutulog. Nagko-computer siya 10 hours. So, anong ginawa ni body mo? Headache. So, yan po yun. How to change your lifestyle. And know your passion and purpose in life. So, siguro, this is one of my purpose. Is to stand here to communicate with you. Like what I said kanina, pasyenteng may diabetes, wala naman po ako magagawa doon. Nakakaawa lang po. Kasi yung glasses po, hindi na po siya kaya i-improve. So, it's the quality of life po na pwede nating ibigay. Okay? And then, be happy because pag masaya po tayo, walang stress, it can prevent us from chronic diseases po. Okay po? Yun lang po. Thank you. Maganda po siya. And then sa company natin, we're actually an affiliate marketer po, no? So, ano yung ginagawa ng affiliate marketer? First is, we have to buy the product. Try the product, learn the product, and use it. Yes. Yes. Kasi, hindi nyo po pwedeng i-recommend if hindi nyo po na-try. So, paano po? Paano po tayo magiging convincing? Right. You have to try po. Kailangan po, tayo po yung model ng product natin. Makita po na ng mga prospect natin na may nabago sa'yo. Okay? So, mamaya sabihin mo, maganda to, healthy to, pero ayun po yun. So, we have to try. Yun lang po yung pinakapuhunan natin dito. Yun po yung maganda dito sa business natin eh. Libre po siya. Pwede nyo po siyang i-market, pero mahirap na po siyang i-market kung hindi nyo po nasubukan. Kaya ang suggestion ko po, pumili po kayo ng isang produkto na gusto nyo pong i-model. So, kayo po yung magiging model. Okay? Dati, si Marian Rivera nakikita mo. Gusto mo ikaw na? Gusto mo kayo? Diba? Yun po yun. So, usapin nyo lang po yung mga sponsor nyo para sa product. Kung ano po yung gusto nyo. Pero suggestion po ng ating mga Thai sponsor is let's introduce first the skin care and the oral care. Kasi the supplements po is we will launch it by next year po, early next year. So this year po, sa launching po natin by November, will be the skin care po and the oral care. So ito yung maganda rin, this is with antioxidant. Only toothpaste with antioxidant po. So you can try po, masarap po